Alas 5 na mga dre. Kanina pa ako lumabas ng bahay. Alas 9 yata. Dahil inaasikaso ko nga yung car loan mga dre, no. At palpak. Ikwento ko sa inyo mamaya pag uwi. Mabihira na yan. Sakit ng ulo ko maghapon eh. Maghapong nakakainis. Bumili na lang ako ng ulam mga dre, no. Ulam tsaka yung egg pie mga dre, masarap doon sa may SM, yung Sara. Sir, Pag-ibig sir. Special na oh. Special daw, Pag-ibig, sunod. Yun. Maghapon ng ulan mga dre, no. Umalis nga ako, wala akong payong, bumili na lang ako. Thank you. Nakita nyo ba mga dre, yung parking area doon? Kaya ang sikip ng kalsada rito. Ay naiisip ko, dito din ako magpa-parking sana oh. Sa gilid lang. Kasi eto sila, kumuha ng parking. Kumuha ng parking pero hindi kasi yung sasakyan. Ay bukas na. Yeah, thank you. Pambera. Oh, ayan lo. Anay. Kaya pinabili mo. Shampoo ng aso. Ayun, shampoo ng aso. Eh, Reniel, ito yung hamburger, oh. Oh. Ano na lang binili ko pala? Ano ba to? Egg pie. Ikaw, Chuchu. May pasalubong ko sa'yo shampoo, ha? Sa'yo na. Oh. Yan mga dre, magkwentuhan tayo ngayon. Dito ako sa loob ng kwarto mga dre, no. Sa loob ng kwarto, isa sa mga kwarto ng bahay mga dre, no. Maliit lang to. Pero parang ito yung malaking bedroom dito sa taas. Tapos yung isa nga, yung sa anak ko. Medyo maliit lang yun. May aircon, di masyadong ginagamit. Mahal ang kuryente. Yan mga dre, no. Kasi may nagsabi rin na ano ba nagsabi nun? Yung kumu-question sa pag-uwi ko. Sabi niya para naman daw makatira ako sa maayos-ayos na bahay. Apakayabang maayos naman bahay namin Mayabang si sir porket mayaman yata ito porket madaming pera So ganito mga dre, yung nangyari sa application ko sa sasakyan mga dre, no. Bali nakakatatlong dealership na ako mga dre, no. Una kong pinuntahan is yung malapit dito sa amin sa Dasmariñas mga dre, no. Pagkatapos nun, dahil medyo matagal, sinubukan kong pumunta sa North EDSA. Kasi ang sabi sa North EDSA, pass approval mga dre, no. Tsaka yun, dahil nga bala ko ipasok sa TNBS, sa Grab or sa Joyride car, kaya doon ako kumuha kasi kumbaga assisted sila ng Joyride mga dre, no. Kaya lang, ang hindi lang pabor sa akin sa pag-apply ko sa North EDSA, 3 years term lang yung inoffer nila sa akin mga dre, no. Kasi parang gusto nilang palabasin na si Airmat, under kay Airmat yung loan. At dahil nabanggit ko na 62 lang sa Airmat, 62 na sa Airmat, sabi nila hanggang 65 lang daw. So 3 years yung term na mangyayari mga dre. Ibig sabihin, mas malaki yung monthly na iuhulog ko. Pagkatapos, sabi sa akin ng tiga
tika North EDSA, sir, yung application mo dito sa DASMA, paki-cancel na lang kasi baka maka-apekto raw yun sa pag-a-apply ko sa in-house financing ng Toyota, mga Dre, no? Kaya ang ginawa ko, minessage ko yung yung isang kausap ko na agent dito. Sabi ko sa kanya, ka-cancel ko na yung application ko sa kanila, change of plan, sabi kong ganon. Pagkatapos nun, yun nga, tuloy yung transaksyon namin doon sa North EDSA. Etong tiga Toyota Dasma, mga Dre, hindi agad nag-reply nung sinabi kong pinapa-cancel ko. After 3 days, may basketball yata rito, mga Dre. Court lang tong labas namin After 3 days, mga Dre, nag-reply yung tiga Toyota Dasma. Sabi niya, sir, sayang naman kung hindi niyo itutuloy. Approve na kayo sa isang bangko. Sabi niya ganon. So, napaisip ako, mga Dre. Sabi ko, sigurado ka ba? Sabi niya, oo, sir. Sabi ko, 100% sure marirelease yung sasakyan sa akin. Sabi niya, oo, sir. Sure na yun. Approve na kayo. So, ang ginawa ko naman ngayon, mga Dre, para hindi ako mapahiya sa kausap ko sa North EDSA, minessage ko sila. Naging honest naman ako sa kanila, mga Dre, no? Sabi ko sa kanila na ika-cancel ko na yung loan application ko sa inyo kasi na-approve na ako dito sa Dasmariñas. At dahil maganda yung term na binigay nila sa akin, 5 years, mas mababa yung monthly. So, yung sa kanila na yung itutuloy ko. Sabi kong ganun, mga Dre, no? Tapos, nagpatuloy nga kami na itong tiga Dasmariñas, mga Dre. Tapos, kumbaga, kala ko final touch up na lang yung mga ginagawa namin, mga Dre. Pagkatapos nung usapan namin na sabi niya parang marirelease yung sasakyan ng Miyerkules. So, nag-aantay ako ng message sa kanya, mga Dre, no? Pagdating ng Miyerkules na dapat release ng sasakyan, sabi niya ganon, sir, kailangan ko ng COE ng asawa nyo, Certificate of Employment. Then medyo nabigla ako, mga Dre, no? Bakit ngayon lang sinabi? Makalipas yung ilang araw. Tsaka yung COE na yon hindi agad-agad makukuha kasi nga, mga Dre, umaga rito, gabi sa Canada, may trabaho si Mrs. So, naisip ko na ang pinaka-possible na makuha yung COE is after 2 days, mga Dre, no? Medyo ako noon, upset ako, pero sinabi ko dun sa kausap ko nga na tiga Toyota, sabi ko, sige, forward ko na lang sa'yo pag naipasa sa akin ng asawa ko. Sabi ko ganon. Pagkatapos, after 2 days nga, mga Dre, pinasa ko na sa kanya. Friday na yon, last Friday. Anong petsa yon? 23 or 22. Basta Friday, mga Dre, no? Pagkatapos nag-message siya sa akin, sabi niya, okay sir, sa Monday, ka na? Punta ka na sa bangko na nag-approve sa'yo, mag-open account ka na, para doon ka magpapasok ng pera, para nga sa automatic, debit, dahil pambayad sa sasakyan, mga Dre, no? Ay ko, okay, sige, ano bang mga kailangan requirements doon? Tapos sinabi niya sa akin yung mga requirements. Sabi ko, okay, sige, meron na ako niyan. Sabi niya, sige sir, sa Monday na lang sir, punta ka doon. Tapos, if possible, sabi niya ganun, ka na rin, punta ka na rin dito sa amin sir, magbayad ka na rin para maitabi na daw yung sasakyan na kulay na gusto ko. So, eto nga, mga Dre, no? Dumating etong Monday na to, mga Dre. Ngayon, ginawa ko, maaga ako gumising, punta ako ng bangko, nag-withdraw na ako ng pambayad para sa down payment. Pagkatapos, pumunta na rin ako sa bangko para mag-open account. Yung isa sa requirements, mga Dre, no? Open account. On the way to the bank ako, mga Dre, nag-message sa akin, sir, paki-forward ng remittance, sabi niya, kahit for 3 months na remittance nyo, sabi niya ganon. Sabi ko, ba't pa isa-isa? Sa isip ko, mga Dre, ba't pa isa-isa? Hindi yung isang hingi para tapos agad, di ba? Tapos maaga-aga pa yun, mga Dre, nasa bahay pa si Jocelyn. Sabi ko, pa-forward nga ng remittance na ibigay naman ni Mrs. So, pinorward ko doon sa kausap ko sa Toyota Dasma. Pagka-forward ko sa kanya, di kala ko okay na. May pinorward na naman siya sa akin. Isa na naman. Parang authorization para sa pag-utang ko, mga Dre. At yung authorization na yon is pipirmahan ni Jocelyn. Parang ibig sabihin, pinapayagan niya ako mangutang ng sasakyan sa ganitong halaga. Pipirmahan niya yon, tapos ipapaprint niya, pipirmahan niya, tapos magsiselfie siya kasama yung authorization na yon. Di medyo nainis na ako, mga Dre, no?
Sabi ko, bakit ngayon mo lang binigay sa akin to? Sabi ko, bakit hindi na lang kahapon? Kasi magkausap din kami nung Sunday eh. Sabi ko, kung binigay mo sa akin to nung kahapon pa, nagawa ko na to eh. Sana ngayon ibibigay ko na sa'yo, di ba? Kasi nga, kailangan pa i-print. Pumasok si Macy sa trabaho nung oras na yon. Sabi ko, ba't pa isa-isa ka naman magbigay ng ng requirement? Sabi ko, baka meron ka pang ibibigay. Sabihin mo na para isang bagsak na lang. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, sir, pasensya na kasi ayan yung nire-require eh. For checking na po ako eh. Sabi niya ganun. Kine-check niya na lang daw yung requirements. Sabi ko, sige, sige. Pagtapos nun, sumagot siya nung sinabi ko baka meron pang iba. Sabi niya, marriage certificate, pakipasa na rin daw. Tsaka passport. Di, sabi ko, kita mo, di meron pang ang iba. Pero sa isip ko lang yun, mga Andre, no? Pagkatapos, diretso ako sa bangko, mga Andre. Mag-open account na nga ako eh. Tumatawag siya. Nung nasa harapan ako ng teller, proseso ng pag-open account, tumatawag siya. So, hindi ko pinansin, mga Andre, no? So, ang ginawa niya, nag-message siya. Tapos na ako mag-open account. Pagkatapos ko mag-open account, binasa ko yung message niya. Ang sabi niya, sir, bukas ka na lang mag-open account kasi nakikiusap sa akin si TFS, parang Toyota Financial, yung in-house financing nila, mga Dreno. Naantayin ko sila. Pag okay na bukas yung auto loan mo kay TFS, sa BDO ka na mag-open. Doon ako napikon, mga Dre. Sabi ko, nakapag-open account na ako. Sabi ko ganun sa kanya, mga Dre, no? Teka, basahin ko yung eksaktong message ko, mga Dre, no? Para hindi tayo lumabas na sinungaling. Napikon na ako, mga Dre, kasi miski kayo di ba? Parang tanga yung kausap mo. Parang parang bata ka, ganun. Sabi ko ganun sa kanya, nakapag-open account na ako. Ang gulo nyo kausap. Sabi ko, pag-iisipan ko uli. Hindi nakakatuwa proseso nyo at kung ano-ano pang requirements hinihingi nyo. Akala ko okay na. Sabi ko ganun, tapos inulit ko, pag-iisipan ko kung itutuloy ko. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, di kasi sila po no contact. Hindi daw sila makontak last time ng Toyota Finance. Kaya po naparequest po ng requirements pa, need po ng credit. Anyway sir, kapag po wala pa din po si TFS o si Toyota Finance until tomorrow, PS Bank na po. Sabi niya ganun. Tapos siguro nung nabasa niya nakapag-open account na ako, sabi niya, okay naman sir si PS Bank. 100% approved. May list lang po na requirements need to provide. Sabi niya ganun. Pero hindi ko na siya sinagot, mga Dreno, kasi nga, I mean, 'di ba? Parang nakakaloko yung how they deal with their business, 'di ba? Parang customer kanila. So, ang style, parang ngayon na-realize ko yung style nila, mga Dre, is dinidelay nila yung application mo hanggang matapos yung approval ni Toyota. Kasi nung una pa lang pagpunta ko sa kanila, mga Dre, no, ang sabi nila sa akin ay in-house financing yung gagawin kong auto loan. Ngayon, after a few days, ang daming bangkong tumatawag sa akin. So, kinausap ko sila, sabi ko, akala ko ba in-house financing to? Bakit may tumatawag sa akin ng mga bangko? Sabi nila, kasi sir, ganun talaga yung proseso namin. Titingnan namin kung sino mag-a-approve sa inyo. Sabi niya ganun. Pag na-approve nila kayo, kung sino man mauna, doon namin ipapasok. Ang sistema nga ngayon, para sa akin, na-approve na ako ni PS Bank. Ngayon, dinidelay niya ako kasi pala inaantay niya si Toyota, 'di ba? Tapos sa pagkakaalam ko, 3 beses na kaming nakapag-usap tungkol doon sa mga Dreno, tungkol sa release date ng sasakyan. Tapos pagdadating yung release date, bigla siyang magbabato sa akin ng requirements na dapat kong ipasa. So sinasadya niya pa isa-isa, mga Dreno, hanggang umabot talaga kami siguro na mapatapos yung assessment sa akin ni Toyota. Parang ganun, mga Dreno. Which is nakakainis, napaka-unprofessional, 'di ba? Pagkatapos yun nga, no, sabi ko sa kanya nag-withdraw na ako kasi nga Lunes ngayon, bukas na dapat yung usapan namin release, mga Dreno, Martes. Tapos kanina sabi niya nga, wag muna ako mag-open, sa Martes na lang, 'di ba? Tapos na ako mag-withdraw, pupunta na talaga ako sa kanila, mga Dreno, magbabayad na ako para kinabukasan sana makuha ko na yung sasakyan. Tapos all of a sudden, wala naman pala, 'di ba?
So, nung nabasa ko yung message niya na yon mga dre, na wag muna ako mag-open account, de umiral yung ano, ibang option sa isip ko. Tinanong ko yung teller, nakausap ko. Sabi ko, pwede bang ano, hindi ko na lang ituloy yung loan ko sa Toyota. Tapos lilipat ako ng dealership. Let's say magpapalit ako ng sasakyan. Gusto ko mag-upgrade. Halimbawa, itong sasakyan na kukunin ko dapat yung Vios, let's say 800. Tapos gusto kong kunin is 1.2, pwede ba yon? Sabi nila, pwede naman daw. Kaya lang, syempre, subject for re-evaluation. At ano ba tawag dito? Oy, parang ganun mga dre, no? Kung papare-approve ka uli kasi nga magpapalit ka ng unit. Sabi ko, gaano katagal? Sabi niya, kung wala naman daw problema, aabutin lang ng one day, ma-approve na daw 'yon. So, naisip ko yung ibang option na 'yon at talagang decidido na ako mga dre na i-cancel yung kausap ko na Toyota Dasmariñas dahil nga ewan ko kung anong klaseng salesman yun mga dre, no? So, ang ginawa ko, nag-isip ako na mag-upgrade mga dre, no? Naisip ko yung ano, sabi ko gusto ko ng malaking sasakyan, mas malaki-laki. Expander. Yung kasi may nakita akong expander sa SM mga dre, no? Maganda siya. Tsaka, kumbaga, mas maganda yung option ba pagdating sa negosyo. Pagkatapos, may nagsabi sa akin, buti may nakapagsabi sa akin mga dre, na hindi maganda yung expander. Sa katotohanan mga dre, may mga videos sa YouTube mga dre, na kung saan yung expander, hindi makaakyat mga dre, no? Sobrang hina niya sa paakyat. Talagang, umuusok na yung gulong, hindi siya makaakyat eh. Sa Baguio mga dre, yung mga ganung daanan, hindi niya kaya. Kaya, sabi ko, buti na lang, di ba? Eh, hindi naman ako makapag-Innova, mga dre. Kasi, mas mahal yung down na hihingiin. Bukod pa ron, mahal din yung magiging monthly. Kumbaga, syempre, tinitingnan ko rin yung kikitain kung sakali nung sasakyan, di ba? Kung makapasok sa Grab o sa TNBS, na kahit papano, hindi mahihirapan yung maghuhulog, mga dre, di ba? Kasi ang goal talaga doon, pang negosyo at hindi ako ang maghuhulog kundi yung ikikitain mga dre sa sa paglabas-labas as taxi. Parang ganoon mga dre, no. So ang ginawa ko, okay, sabi ko hindi pwede si expander, napakalabo. Bukod sa sinasabi nilang malakas pa sa gas mga dre, no. Napakahina ng makina. Kaya tandaan niyo po yan na wag si expander. Ewan ko lang kung si expander cross kung uubra mga dre, no. Pero dahil sa ganun, napaisip ako bakit sila gagawa ng sasakyan na hindi makaahon pataas, 'di ba? Mapakita ko sa inyo yung video mga dre habang o baka naipakita ko na habang kinikwento ko si expander mga dre, no. Pagkatapos, so ang ginawa ko mga dre, sabi ko, sige, Toyota na rin lang. Original plan sa Vios. Kasi nga hindi ko kaya sa Innova. Nagpunta na lang ako sa ibang dealership mga dre. Kwento ko sa kanila yung problema ko sa kausap ko dito sa Dasma. At syempre, in-entertain naman nila ako kasi nga customer ako, 'di ba? Kumbaga, sayang yung sales, 'di ba? At yun, nagpasa na lang uli ako ng requirements. Kumbaga sa akin mga dre, okay lang magsimula ako sa simula kaysa patuloy ako makipag-deal dun sa taong niloloko ko. Yun yung pakiramdam ko yung paisa-isang requirements, yung delaying tactics. Kaya sinabi ko doon sa kausap ko na kung may ibibigay ka sa aking requirements, isahan na lang, 'di ba? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi, ma-approve hindi. 'Di ba? Kung ayaw na ni PS Bank, wag na. Kasi nga may approval na ako ni PS Bank eh. Sabi ko nga kung personal use yung sasakyan mga dre, ika-cancel ko na dahil sa inis ko sa kausap ko sa dealership. Pang negosyo kaya pinupush through ko rin mga dre, no, na makakuha talaga para kahit papaano is makaluwag-luwag at may ibang income na inaasahan mga dre, no. So yun lang mga dre, no. Yun lang yung yung ma-share ko sa inyo tungkol sa sa palpak na na pagkuha ko ng sasakyan dito. Masalimuot mga dre, no. Especially sa sitwasyon ko kasi immigrant nga kami mga dre, no. Siguro kung OFW, baka mas madali kasi nga OFW ka, yung asawa mo nandito, ikaw lang yung umaalis, 'di ba? Sa case namin, hindi kami nakabase rito mga dre, no. Sabi nga nila, kanina mo iiwan yung sasakyan, sino magdadrive? Sabi ko sa nanay ko.
Parang ganun na lang sinasabi ko. Siguro kaya, mas masalimuot mga dre, no? Kumbaga, mas maraming hinihingin requirements. Ayun nga lang, kumbaga nakadagdag lang dun sa pagkainis is yung kung paano ka tinatrato, kung paano yung pakikipag-deal sa'yo nung kausap mo, di ba? Yung dealership. So, yun lang mga dre, no? Hopefully nakakuha kayo ng konting idea or at least na-entertain kayo. Nakakainis, no? Parang